Napanood nyo ba yung live ni Beyonce? Dami no? Dami lumilipad. Daming pakulay. And in fact, ay 145,000 yung total yata ng palipad. So, ito ngayon, sila Doklat, sila Kapeso, nangaasar na kesyo daw nga no, yung mga nanonood at galit na galit na naman daw dahil marami daw na nagmamahal kay Beyonce, kay Guapa, na nagpapatunay lamang doon po sa dami po ng palipad. Pero sa atin naman, wala naman tayong problema dyan. Pero ang tanong dito, totoo ba na ang mga kalingap ang naiinggit? O baka naman sila Doklat ang naiinggit? Na iniisip nila na kapag nagpatuloy itong si Guapa, si Beyonce sa paglalive at makatanggap ng maraming palipad, baka hindi na sa kanila magpalipad yung mga sponsor o yung mga ibang viewers. Baka imbis na mapunta sa kanila, na kay Beyonce nila. Kasi nga, kaya lang naman sinusuportan nila si Beyonce kasi gusto nilang makinabang dun sa mga sponsor ni Beyonce. Para sila man din, kahit na summer, ay maambunan. Kahit hindi na magkaroon ng cloud seeding, maambunan man lamang sila ng mga natatanggap ni Beyonce. Pero sabi nga ni Ballpoint Man, yan ba ay panghabang buhay? Yan ba ay pangmatagalan? O baka hanggang ngayon lamang yan, dahil pinag-uusapan pa siya. Inanalyze ni BPM na kung ano yung performance ni Beyonce sa kanyang live. Kung karapat-dapat ba siya na tumanggap ng mga palipad. Kasi sinasabi ni BPM na lumalabas na namamalimos na lamang ito pong si Beyonce ng mga palipad. Wala namang ginagawa sa live. Di ba? Parang nag-aantay lang daw ng mga palipad. And nilapag pa rin yung Gcash, no? Para tumanggap ng mga donations, no? O yung kung ano man yung mga ibibigay sa kanya. Wala daw kakwenta-kwenta yung live ni Beyonce. At nangihingi lamang po ng mga palipad sa mga supporters at viewers. Sino ba itong si Si Beyonce. Ang tanong, sino ba to? Ang pagkakakilala ko po kay Beyonce, siya po yung walang utang na loob. Parang si Dave. Pag-usapan natin itong about po dito sa video po muna. Mamaya na yung kumpara-kumpara. Pag-usapan muna natin yung itong si Beyonce sa kanyang live. Okay? Yung kanyang palipad. Pag-usapan po natin. Hindi naman yung mismong palipad. And then, kung ano ba yung topic niya sa kanyang live. Okay? So, pakinggan po muna natin yung kanyang mga sasabihin dito. Ito po. Daddy Baloy, thank you po, Daddy Baloy. And kay Sir Andy Cabral po, thank you so much po sa pakulay. Hala. Sige, tuloy lang. Kay Yukiro, thank you po. Pakinggan, Pamintuan. Thank you so much po. mag-observe kayo Hello, Beyonce, ang kulay na libo, marami namang may. Grabe, thank you po sa umapaw. God bless po sa lahat ng mga nagpakulay. Kaya nga po Kuya Kapeso, thank you din Kuya Kapeso, nagpakulay ka rin. Mag-observe kayo Mag-observe kayo. Thank you po sa blessings. Eto na. Kung papanoorin mo ang video ito, simula una hanggang dulo, yung ginagawa lang niya ay magbasa ng komento, mag-antay ng pakulay at magpasalamat sa nagpakulay. Yun lang. Yun lang po yung ginagawa niya. Diba? Una, magbasa ng komento, mag-antay ng pakulay, okay? At magpasalamat sa nagpakulay. Sa tingin nyo ba, may quality ba itong live niya? Wala po. Wala pong kwenta yung live na to. Kung titingnan natin, si Beyonce ay nag-aantay ng pakulay. Yun talaga yung target niya. Diba? Ang tanong, ito po yung tanong, forever ba yan? Kasi dapat kapag gumawa ka ng YouTube channel mo, hindi po dapat pakulay ang priority mo or ang target mo. Dapat ang target mo, quality videos. Okay? Yung video na may quality. Oh, yun yung dapat kinikreate mo. Diba? Video po na may quality na kahit paano may matututunan sana yung mga nanonood sa'yo. Yun. Para ang target mo is pataasin yung subscribers mo. Kasi kung nagsisimula ka pa lang sa pagbablog mo, actually, hindi naman vlog yung ginagawa niya, pagla-live lang. Kung nagsisimula ka pa lang,
Tapos ang target mo pakulay agad, hindi forever yan. Maraming mauumay. Tandaan nyo, ganyan yung nangyari kay Dave. Ngayon, mahal na mahal ko. Mahal na mahal daw siya. Ayaw ng mga supporters niya. Mahal na mahal ka namin. Ayon sa mga supporters niya. Pero ang tanong, hanggang kailan yan? Diba? Hanggang kailan yan? Mahal na mahal mo ba dahil pinag-uusapan pa? Paano pag hindi na pinag-usapan? Kung papanuorin niyo po yung live ni Beyonce, wala pong kwenta. Diba? Wala po. Walang topic. Wala. As in, walang topic. Nagbabasa lang ng comment. Dapat pa lang sana meron kang topic. Siyempre, bobo nga. Paano magta-topic? Pero wala. Nakaganyan lang sa live, oh. Tapos yung utak niya gumagalaw. Sino kaya magpakulay? Sino kaya? Sige pa. Eh, sabi ng utak niya. Pag may nagpakulay, ay salamat po. Salamat po sa blessings. Kung ganun lang din naman ang mangyayari, na si Beyonce ay tumatanggap ng mga palipad na yan para pamukhaan ng Kalingap, pamukhaan ng mga reactors ng Kalingap. Pangit. Imagine kumikita kayo sa ganyan. Ang pangit, di ba? Nakakatanggap kayo ng palipad dahil gusto lamang magmalaki o magmayabang ng iba at patunayan na sila ay nakasuporta sa iyo. Pangit. Mas maganda, Beyonce, no? Kung ako ang magiging handler mo, reactor mo, ang sasabihin ko sa iyo, gumawa ka ng matino na vlog, hindi lamang puro live. Gumawa ka ng matino na vlog na mayroong matututunan, hindi para lamang tapatan ang kabila, hindi para lamang pasakitan ang kabila, hindi para lamang pamukhaan ang Kalingap sa mga palipad na ipinapakita ninyo. Hindi ka dyan magtatagumpay at hindi magpapatuloy yan. Mas maganda na kumikita ka na mayroong mga nagpapalipad sa iyo dahil sa magaganda mong ginagawa at magandang ipinapakita mo sa kanila in return sa support na ibinibigay nila sa iyo. Hindi sa pambabalakura, hindi sa pakikipag-away, hindi sa pagpaparinig, hindi sa pagpapamukha. Nagkakaroon ka ng income sa mga palipad na yan dahil sa mabuti kang influencer. Mabuti ang influensya na ipinapakita mo. At iwasan mo makikinig dun sa mga tao na sinasabihan ka na mag-live ka, na ganito ang gawin mo. Kasi sabi ko nga sa iyo, Beyonce, dyan ka masisira. And wag puro live. Wag puro live. Ipakita mo naman yung buhay mo. Mag-vlog ka rin. Kasi baka live ka lang ng live dahil iniisip mo may palipad siya. Well, sa pagbablog meron din naman eh. Meron din tinatawag na super thanks. Pwede rin silang magpalipad doon. Pwede rin silang sumuporta sa pamamagitan yung super thanks. No, wag puro live. Kung yun lang iniisip mo dahil nagla-live ka para kumita, pwede ka rin kumita sa pagbablog at mag-vlog ng matino. Hindi puro issue, hindi puro parinig sa kanila. At wag mo nang isama yung nanay mo. No? Kung ikaw na lang magsalita ka na lang. Kasi masyadong madaldal yung nanay mo at mas lalo kang napapahamak. Ito lang masasabi ko. Yung mga katabi mo, Beyonce, yung mga nagsasabi na tipong defender mo, yung mga defender mo kuno. Pagdating ng panahon, mawawala yung mga yan. Pagdating ng panahon, sila din ang magkakagatan. Pagdating ng panahon, huwag sanang mangyari na baka magaya ka kay Dave. Tandaan mo yan. Bakit ko nasasabi ito? Na umiwas ka sa mga taong mali ang impluensya sa iyo, masama ang impluensya, sapagkat pag nagkataon, hindi ka tatantanan ng ibang mga reactor. Gaya na lamang nitong si Ballpoint Man. Anong sabi sa iyo? Namamalimos ka. Nakakahiya ka raw. Ang kapal daw ng mukha mo. Sabi niya yun ha. Pero ngayon, nasa ng reactor mo na si Capeso? Walang magawa, di ba? Kasi nga, duwag si Capeso eh. Kay Ballpoint Man. Sa totoo lang, noong umpisa pa naman, alam namin na duwag yan. Wala nga siyang masabi, di ba, kay Ballpoint Man. Iba yung inaatake niya. Kasi nga, yung iba lang yung kaya niya. Pero doon sa mga sinasabi ni Ballpoint Man, wala siyang mairebat. Kasi nga, duwag si Capeso. Paano ko ngayon ipagtatanggol? Ayan, kung ano-ano sinasabi tuloy sa iyo ni Ballpoint Man. Nasaan yung Capeso mo? Wala, di ba? Kapag sinautot mo si Capeso, sabihin mo, may glove shoutout po kay Kuya Capeso. Baka naman pwedeng ipagtanggol mo ako kay BPM, binabalahura na ako. Dapat ganun. Pero actually, hindi naman magpabalahura yun eh. Real talk lang yun. Intindihan mo? O Capeso, ano ngayon masasabi? Ano? Wala kang maisagot kay Ballpoint Man. Ha? Wala. Kasi nga, real talk. Kasi nga, duwag ka. Hindi ka lang bobo, duwag ka pa.
Wala. Tamimi ka naman pala eh. Kung ako sa'yo, maglayas ka na lang. Yun lang.